isda sa pagkainan, ang dami nating choices dyan, di ba? Ganyan kayaman ang katubigan natin, Kuya Kim. At may klase ng isda na tunog sosyal man daw pwede pa rin mamuhay dito. May ganun? Oo, mapagkakakitaan pa. Abay, anong isda ba yan? Yan ang kwentong inalam ni Bon Aquino. Ang frozen fish fillet sa merkado, madalas laman ng nabibili at iniluluto. Pamilyar ka ba kung anong isda ito? Yan ang cream dory. Tunog foreigner at sosyal ang dating, pero ang isdang ito kaya raw mamuhay sa Pilipinas. At pinararami sa mayigit 1 ektaryang farm sa Arayat, Pampanga. Naghahanap daw noon si Noynoy ng isdang hindi lang basta madaling alagaan, malakas din ang kita. So nung nagsubok ako ng tilapia, palit ako sa freshwater prawn. Ito yung ulang. Medyo mahirap mag-produce saka mahirap makabili ng availability ng mga fingerlings. Nalaman ko nga itong panggaseous kaya nag-seminar ako sa BIFAR tungkol dito. So natutunan natin yung grow out saka breeding. Dapat alam mo, ang cream dory ay kilala rin sa tawag na panggaseous. Basa at sawi naman ang tawag dito sa America at Australia, at river cobbler sa United Kingdom at ibang bahagi ng Europe. Madalas na pagkakamalang hito ang ulo nito, pero ang silver na kulay ng katawan hawig sa ibang isda. E ano ka ba talaga? Ito po ay catfish family, ang panggaseous po. Ito po ay nag-originate siya sa Mekong River talaga. Ang Mekong River po, siya po ay matatagpuan sa Vietnam. Matatagpuan din ito sa ibang bansa sa Asia gaya ng Cambodia, Pakistan at Pilipinas. Madali lang daw alagaan ang cream dory o panggaseous. Pwede po siyang kumain ng mga kung ano-ano, gulay, karne, or yung mga waste natin, kitchen waste. Ang needs nila talaga para mabilis sila lumaki, yung high protein na pagkain. Breeders o yung ginagamit sa pagpaparami ang karamihan sa mga isda ni Noynoy sa farm. Nagbebenta siya ng fingerling o yung maliliit na isda sa halagang 2 pesos and 50 centavos kada piraso. Ang grow out period niya po ay 7 months. Sa 7 months, pwede ka na magkaroon ng 1.5 kilos kung maganda po yung pakain nyo. Pinaghahandaan din ni Noynoy ang pagbubukas ng kanyang floating restaurant sa farm. Siyempre, ang bida sa menu, cream dory. Dahil po yung lasa po niya is neutral lang po siya, kahit hindi po siya timplahan, malasa na po siya talaga. Farm to table ang peg ng kanilang resto. Pagkahuli, pwede na itong ipalinis, ipa-fillet at ihanda base sa gusto nyong luto. Ang cream dory talaga kaya nakilala rin sa Pilipinas na fish fillet kasi yung laman niya ay walang tinik. Ang tinik talaga niya yung gitna lang. Ang bagong paandar ni Chef, isang buong cream dory ang ihahain sa inyo. Malalaman niyo po na fresh siya dahil isang buo po siya, hindi po siya pinilay, hindi po siya pinrosen. Talagang isang buo po siya lulutuin po namin. Nilagyan ko lang siya ng pampakrispy po ng balat niya. Nilagyan ko lang siya ng flour. Ang kanilang special sauce, optional kung ilalagay o hindi. Malasa siya kahit walang sauce. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Arayat at tikman ang buong sarap ng isdang ito. Ako si Bon Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.